Magandang hapon po sa ating lahat. Talagang ah yung boses ko ay talaga akala ko nga hindi ako makadalo. Kasi nilagnat ako ng mga nakaraan. Itong meron kang pang-relieving, parang nasubraan ka sa trabaho, sobrang pawis lalabas. Hindi naman tayo kamatsuhan pero katrabaho din. So, maraming salamat din sa mensaheng na ibinigay ng ating mga kapatid. Nalala ko habang nakaupo ako, yung salitang manlalakbay. Gusto ko munang ibagi sa inyo kunti yung background ko at sa aming mag-asawa. Ako pala si Brother Jess Tudileros, tubong Surigao del Norte, Surigao North. So, maradyaw nga hapon. Amo dyaon ang among inistoryahan. So, Caraga Region, Region 13. So, yun po yung lugar namin. Nalala ko yung manlalakbay kasi noong panahon, ano lang ito atin usap-usap lang malayo. Yung background ng love story ko noon, actually, bago kami nagkatagpo ng asawa ko ay manlalakbay ako noon na daming sakit sakitin pa tayo, dagdagan pa tong pait sa puso, di ba? Ikakasal na sana ako noong panahon na yon. Kaso lang, yung ikakasal ko ay may ibang unang nagano eh. Kaya napadpad ako sa Valencia City, layman ako ng ating inang iglesia pero in-offshoot ako. Broken hearted ka pa, in-offshoot ka pa, ang daming sakit. Naka-recover mo rin ang sakit ng physical mo. Buti na lang, yung mga pagsubok na yun, binigyan din ako ng naging asawa ko naman. Pagpunta ko ng Valencia, doon kami una nagkita ng asawa ko sa Valencia City. Kung na-meet ninyo ang grupo sa Mindanao na sila ni Doc L, Kuya Hill, sila yung mga nakasama ko noon. So, bilang manlalakbay mga kapatid, ang iba ay nakaranas ng napakahirap na paglalakbay. Pero sa umaga pong ito, sa hapon pong ito, ang ating topiko ay, nung binigay ni Kuya Alan, parang sabi niya, Kuya, dagdagan ko kasi devotional lang talaga akin. Dagdagan ko ng isa. Hindi ako nag-uho. Pinasa niya agad yung pamagat. Parang question na, daming question sa akin kasi the truth about alien. Sabi ko, katawan ko lang naman parang alien. Pero, ano ba talaga ang meron dito? Na-curious talaga ako batid kung anong meron dito. Tapos, naalala ko yung dineclare ni Trump, ito ba yung pag-aralan ko? Di ba? Nalala natin, yung na-reveal yung, ano tawag yun, Epstein file ba yun? Yung mga ginagawa Epstein, o Epstein's file, nung na-reveal yun, dahil mga hindi magagandang mga ginagawa nila, parang si Trump din ay nag-declare ng ganon. Tapos ang daming nangyayari sa mundo. Kaya sabi ko, Kuya Alan, parang wala man akong pag-aral ito. Sa iba mo na lang. Pero nung binigay niya yung KTX natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon, pero bago niyan, hilingin ko muna na tayo po ay manitluod. Dakila at mapagmahal na ni Ama ang tahanan ay nasa trono ng mga kalangitan. Amang banal sa oras pong ito, dito kami, magkumbaba sa iyong harapan, at habang kami ay nakikinig sa iyong salita, mag-aaral, hilingin namin ang karunungan at katalinuhan ng galing po sa iyo. Gamitin niyo po ako bilang iyong lingkod
At nawa ang mga kapatiran ay handa din silang makinig. Ako aming huling at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Nung nag-declare si Trump ng alien, nag-research ako agad kung ilan bang alien talaga sa iniisip sa mundo ba. No? So may iba't ibang klaseng alien. Buti na lang, hindi ako naging katulad nito. Sobrang laking ulo, tapos sobrang laki ng mata. No? So, kung isipin natin, daming klase-klase, pero may kahawid dito sa planetang Earth. No? Ito, ang alam ko nito, white lady. No? So, ganon ang pag-iisip ng mga makamundong tao. Pero tumaya natin sa hapong ito kung ano ang may binigay sa atin na liwanag ng Diyos kung sino talaga ang tunay na mga alien sa buong sansinukob. Ito po yung pinakamaganda nating pag-aralan. Actually, lahat ay magandang topiko. At sana ay atin pong nguyain at lasapin, tama ba sa Tagalog? Sa Pilipinas, ito yung alien na kilala. O, di ba? Alala nyo na. Si Cookie, so mga batang 90s. Hindi ko alam kung anong taon to pinikula. Sa ABS-CBN to, di ba? O, di ba? Ang galing natin. Memorya natin to. Inaabangan natin noon. So, grabe talaga yung isip ng tao. Kamangha-mangha dahil sa kasalanan. Pero kung ating babasahin, ang kahulugan ng alien is, ang pinaka-ano talaga niyan is, strange. Stranger, kaya yung ating awit kaganina. O kaya sa B, relating, belonging, or owing allegiance to another country or government, which is foreign. O kaya, unfamiliar. That is a stranger or sa unfamiliar, mga kapatid. So, madami po ang ating pong kahulugan sa alien. Pero bago tayo pupunta sa pag-aaral natin, balikan muna natin ang kasaysayan sa sansinukob. Makikita natin ang paghahari ng isang matiwasay at isang maganda at mapayapa. Pag-aralan muna, i-review natin kung gaano ka-harmony ang buong universe bago nagkaroon ng kasalanan. At ang sabi dito, atin po munang i-review, samantalang ang lahat ng mga nilikha ay kinikilala ang mapagmahal na pagsunod ay mayroong ganap na kaayusan sa buong sansinukob ng Diyos. Kapag ang lahat ng mga nilalang ay talagang sila'y susunod sa Diyos, ay mayroong totally perfect harmony throughout the universe. It was the joy of the heavenly host to fulfill the purpose of their Creator. Walang bahid pa na kasalanan. At ikinasisiya nila ang magniningning sa kanyang kalulatian at maghayag ng kanyang kapurihan. And while love to God was supreme for one another, was confiding and unselfish, there was no note of discord to mar the celestial harmonies. So walang notang sintonado. Alala ko tuloy, nung first attend ko na meeting sa Magallanes, sa grupo nila ni John Mendoza. Tapos, inanyahan nila akong sumama sa kanilang pag-awit. Ito talagang pag-awit, mga kapatid, napakalayo talaga ng kapatid ninyo. Pag lagi akong inanyahan ng asawa ko na mag-practice tayo, parang layo na ng isip ko. Kasi may karanasan nga ako, nag-practice kami ng awit. Una naming practice yun, tapos yung inawit namin is
yung langit ang gihandong ko, hindi title. Hindi ko naman alam yung C, D. O ano pa yung sa E tayo, ganon. Awit sila, ganon. Sila, may alam na sila sa mga nuta. Pag-awit na parang ako lang talaga ang lumihis. Iba talaga pag nag-awit na may isang membro na sumali na hindi linya na yan, maiiba talaga ang tono, mga kapatid. At sila ay parang madadala sa iyo. So ganun po sa langit, walang makakasira sa makalangit na himig. Pero yung harmonyang iyon, meron pong dakilang pagbabago. Great change, mga kapatid. At ano po ang pagbabago? But a change came over this happy state. From the eternity past, naranasan nila ang kasiyahan na sila ay sumunod sa Diyos ng mabuti. Pero sabi dito, from eternity past, nagkaroon po ng pagbabago sa kasaysayan. Doon sa kaharian ng Diyos, there was one who perverted the freedom that God had granted to His creatures. Mayroong isang nilalang, mayroong isa na nagsamantala sa kalayaang ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang kasalanan ay nagpasimula sa kanya na sunod kay Kristo. Dito na po nagsimula ang kalungkutan. May pagbabago sa kaharian ng langit. Yung masaya sila lahat, nabago. Dahil mayroong isa, at ang sabi dito, sin originated with him who, sino? Next to Christ, having most honored of God, and was highest in power and glory among the inhabitants of heaven. Dito po, nagsimula ang dakilang kalungkutan na nangyari sa langit. Hindi man nila inaasahan yun. Pero sa ating mababasa sa iba, alam ng Ama at alam na piliin ni Lucifer yun. Ang daming apektadong mga anghel nun. At ang sabi sa kwento, si Lucifer, ang anak ng umaga, ay una sa mga kerubing tagatakip. Banal at walang dungis. Hindi lumikha ang Diyos ng Satanas agad. Si Lucifer, ang pinagmulan ng lahat, siya ay walang dungis ng kasimula. Siya ay tumatayo sa harapan ng dakilang manlalalang. Sino yung the great creator? Sino yon? The Father. Nasa malapit siya sa trono. Ang patuloy na pagsinag ng kalutihang bumabalot sa walang hanggang Diyos ay lumalapag sa Kanya. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal na kagandahan, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag ka na anupat. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpapanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Grabe yung kasaysayan, mga kapatid, no? Ito yung napakahirap nilang paano ito nangyari. Nagsimula. Kaya kung babasahin natin ang patriarchs and prophets, parang bagong elemento. Strange. Misteryoso. And unaccountable po itong mga pangyayari. Yung mga ugali na yan. At si Lucifer mismo, mga kapatid, nakaramdam siya. Sabi dito sa tala, ang espiritu ng pagiging hindi kontento. Dito na po tayo papasok. Pwede na nating reality check sa ating sarili. Ito palang
hindi pagkakuntinto ay merong naging originator talaga nito. Itong mga ugali natin na hindi tayo kontento, galing pala ang Lucifer. Pagkawalang pag-ibig, dito tayo sa English, discontent and disaffection had never before been known in heaven. Grabe, no? It was a new element, strange, mysterious, unaccountable. Si Lucifer mismo, sabi dito, si Lucifer mismo sa pasimula ay hindi nalalaman ang tunay na likas na kanyang nararamdaman. Siguro habang nandun siya sa kaharian ng langit, parang iba na ata ako. Nakaramdam siya ng gano'n. May lang panahon ding pinangambahan niyang isa-isay ang mga napa sa isipan niya. Hindi ko alam kung minsan may ganun ba tayo. Brother, kalimutan ko pangalan, brother sir. Nung naibahagi niya yung buhay niya doon sa Manila, siguro may pagmuni-muni at si kapatid kagabi yung nag-testimonya. Minsan may Panginoon sa isip, gustong mag-worship, pero parang lagi kang hinahatak. Mas madali sa iyo gumawa ng masama. At ang sabi dito mga kapatid, ganun pa man, ang sabi niya, may ilang panahon ding pinangambahan niyang isa-isa ang mga napapaisipan niya. Ganun pa man, ay hindi niya ito tinalikuran. Ito yung pinaka-delikado dito sa atin talaga. Alam na natin na mali, pero parang ang hirap talikuran. Parang gusto pa nating mag-go forward. Si Lucifer ay nagkumbinsing siya ay nasa pagkakamali. Convinced that he was in the wrong. He saw that the Lord is righteous in all His ways and holy in all His. Nakita niya ang Diyos na perpekto talaga. Walang masabi si Lucifer. Ito yung pinaka-critical na panahon. Dumating na ang panahon para sa pangwakas na pagkapasya. Kailangan niyang lubusang magpasakop sa banal na kapamalaan. Pwede niyang gawin yon. Pipiliin niya o ilagay ang kanyang sarili sa hayagang paghihimagsik. Grabe. Before may mangyaring paghihimagsik sa mundo natin, siya yung pinakauna talaga doon sa langit. Pinagmulan. Halos, ito yung habang nagbabasa ako sa Patriarchs and Prophets, grabe no? Kumbang sa ating buhay ngayon din, pag may tapos ka, ilang degree na natapos mo, ilang trabaho, parang dami mo nang nagawa, accomplishment sa buhay mo. Tapos napayuhan ka lang ng walang kung kinder lang, nung napayuhan ka ng kinder lang, parang ang hirap talagang aminin na nagkakamali tayo. Yan yung ugali ni Lucifer pala. Sabi dito, halos magpasya na siyang manumbalik. Ngunit ipinagbawal ito ng but tried forbid him. Grabe ng garbo, Ikso. Makalilisang garbo. It was too great a sacrifice for one who had been so highly honored. Highly honored, di ba? Minsan ganun na tayo eh. Nalala ko tuloy, nung nasa inang iglesia pa ako, ayoko na narasan ko ito, Tatay Guli. Ayoko na mag-preach ng kakaunti lang nakikinig. Kasi nga, yung pride mo, parang nandun na eh. Hindi pa nga ako nakapagtapos ng pastor, pero nandun na. Pag kunti lang nakikinig, halimbawa, ganito lang kadami. Yung mga kasamahan kong misyonary, ipapasa ko na yan. Kunti lang naman. Sayang.
Pero doon ako tinuruan ng Diyos na yun yung ugali mo na kailangan mabago. Inupsyot ako, hindi na ako makapagsalita. Dahil lang sa country living at back to original life. Doon sa Bayugan, sa Agustan, grabe ang kalalak doon. Pag nagturo ka lang ng ganon, wala na. Offshoot ka na. Nagturo ka lang ng reformation. Pero yun yung gusto ng Diyos pala sa buhay ko. Hindi nga, mapagmataas na. At sabi dito, ngunit pinagbawal ito ng pagmataas, napakalaking sakripisyo para sa isang lubhang pinarangalan na aminin na siya nagkamali. Na ang kanyang mga haka-haka ay hindi totoo at magkasakop sa kapamalang pinagsikapan niyang patunayang hindi makatarungan. Ang Diyos at si Kristo ay hindi makatarungan. Tapos siya ngayon ang mali, parang hindi makatarungan, hindi hustisya. So anong klaseng nilalang ang meron sa ibang mundo? Tingnan natin. Kasi marami tayong mababasa sa Spirit of Prophecy na maraming sanglibutan. Pero anong klase sila? So bago tayo pupunta doon, the Lord, habang si Mrs. White ay merong vision, sabi dito, the Lord has given me a view of other worlds. Binigyan siya ng wings were given me. And an angel attended me from the city to the place that was bright and glorious. Sabi no? The grass of the place was living green, and the birds there warbled a sweet song. The inhabitants of the place were of all sizes. They were noble, majestic, and lovely. Ibig-ibig. Ano lang to illustration lang. Di ba, alam natin, approximately, yung height ni Adam ay nasa mga 15, di ba? Mga ganon. Si Eva ay nasa 12. Ito. Ayan Adam, nilagay ko yung sarili ko, nagpa-picture ako kang misis kaganina. Sabi ko, picturean mo nga ako, mahal, para ididikit ko rin dyan. Ang tangkad ko talaga, tingnan mo, umabot pa dito. Tapos tingnan mo, sa picture pa lang mga kapatid, ikukumpara natin yung lahi natin doon sa taga-ibang sanlibutan. Kasi si Adan lang naman ang kapariho sa imahe ng Diyos. So kung anong tangkad ni Adan, ganun din ang tangkad ng lahat ng mga nilalang na sa ibang planeta. So sa tingin nyo, itanong kaya nyo sarili nyo, sinong alien? Sila o ako? Distunino. Tama ka, ma'am. Tingnan mo naman yung braso. Tingnan, pag nagkatyan ka na, alien ka na talaga. At kung payat ka na talaga, alien ka na. In reality, mga kapatid, ang tunay na alien, itong planeta na Earth. Physical na aspeto pa lang, alien na talaga tayo. Kung pupunta ka sa mga makamundong tao, sila yung mga alien. Pero in reality, tayo ang tunay na alien. Tatayo tayo dito ngayon. Tingnan mo, picturean natin. May iba't iba talagang size ng katawan. Pero sabi dito, all sizes, they were noble, majestic, and lovely. Tatayo ako sa inyong harapan. Lovely pa ba ito? Majestic pa ba ito? Ayoko nga sana pumunta kasi nagkasakit. Napakalayo na talaga natin, mga kapatid. Patuloy po tayo. Ito yung napakaganda. Hindi lang physical,
pati spiritual mga kapatid. Taglay nila ang tunay na larawan ni Jesus at ang kanilang mga mukha ay nagningning sa banal na kagalakan. Kaganina pa lang, nilapitan ako ni Tatay Dule. Akala ko anong tanong? Sakit ka ba? Kita mas mukha siguro. Pero sila sa ibang sanlibutan mga kapatid, mukha ay nagningning sa banal na kagalakan. Sino naalala ninyo nga nag-shine sa glory yung mukha? Sino yon? Dito sa earth? Moses. At in the future, sino? The 144,000. Manalamin kaya tayo? Glorious kaya? Shiny kaya? At sabi dito na nagpapahayag ng kalayaan at kaligayahan ng lugar na yon. Tinanong ko ang isa sa kanila kung bakit sila higit na kaibig-ibig kaysa mga nasa lupa. Ito naman ang sagot. Ang sagot ay yung kasama ni Ellen White. Namuhay kami sa mahigpit na pagsunod sa mga utos. Amen. The word mahigpit sa English, strict obedience to the commandments of God. Kumusta tayo mga Seventh-day Adventists? Tayo ba ay tunay na meron pang ugaling strict obedience to the commandments of God? Kahit Sabado. To tell you, dami sa atin ang nagkukulang dito. Kabasa na tayo, nasa araw ng Sabado, hindi matulog, pero grabe. Madami po mga kapatid ang hindi na talaga istrikto. Nung nandun ako sa Bantuon, dyan sa Romblon, nakapasyal ako nung nakaraang buwan. Merong isang church dyan sa isla na yan, na walang signal. Kaya masaya ako. Nung binigyan nila ako ng, hindi man nila alam, binigyan nila ako ng card. So ang message ko talaga, napapanahon, na kailangan maganda, ang lahat ng mga kapatid ay nakikinig talaga. Liban na lang sa bata. Pero kung punta ka doon sa puno ng signal, kung hindi natutulog, nakaganon sa cellphone. Buti na lang kanila brother Humbas kasi nandun sila sa bundok. May signal ba doon sa inyo, Humbas? Basta merong cellphone. Tama. And have not fallen by disobedience like those on the earth. Kaya sabi ni Mrs. White, nakiusap ako sa anghel na kasama ko. Nahayaan akong manatili sa lugar na yun kahit sino sa atin? Kahit vision lang yun. Parang gusto mong manatili kasi kapag babalik ka sa lupa, alam mo kung ano ang kalagayan ng lupang na puno ng kasalanan. Pero sabi niya, hindi ko maatim ang isipin na muli akong babalik sa madilim na sanlibutan ito. Ngunit sinabi ng anghel, kailangan mong bumalik at kung ikaw ay magiging tapat, ikaw kasama ng 144,000 ay magkakaroon ng itong napakagandang pribilehyo mga kapatid, mga kabataan. Privilege of visiting all. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ramdam ko ang bigat. Sabi ko, kapag makapanood na naman ako ng hindi kaya-aya ma-video, struggle ka na naman. Kasi manatili yun sa isipan mo eh. Nung nasanay akong manood ng Naruto, One Piece, parang minsan pag nag-aral ka ng Biblia, minsan nandito kayong Naruto at One Piece sa isipan mo. Hindi ka makapokus, struggle ka.
Kung hilig ka din sa mga drama-drama, mga Korean, wala. Tell you mga kabataan. Iba talaga ang mangyayari. Ito yung magandang pribileyo. Patuloy tayo. Kaya sa ating pagsisimula, sa ating pag-aaral, ang ethics natin ay masusumpungan sa unang Pedro 2:9. But datakwat, kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasirdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit naging alien ang tao sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Sometime, mga kapatid. Ang salitang naglalayo or alienated ay nangangahulugang nahiwalay o naging dayuhan sa Diyos dahil sa kasalanan. So ang kasalanan ang nagpapa-alien sa tao. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Dahil sa ating mga kasalanan, parang nakatalukbong ang Diyos sa bawat isa sa atin. Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Enmity against God. Yung makalaman na isip. Kaya nalala ko nung napakinggan ko yung una kaming nag-meet ni Sir Gole, sa Tatay Gole, yung presentation niya about country living, sabi ko, kasi gusto ko rin isa sa maliligtas sa hinaharap. Kabataan ako, hilig ako sa mga kahit na, lalo-lalo na pag nanghina ka, kahit anong video na panoorin mo, huwag nyo nalang tanongin anong mga video na yun, basta ano. Ibig sabihin mga kabatid, kapag nanatili tayo sa kapatagan, napakahirap. Kaya sabi ko nung napakinggan ko yung country living, sa lahat ng reformation nga message talaga, ang country living talaga ang nanatili sa isip ko. Sabi ko, ang country living, ang maging susi para matulungan ako ng Diyos na mabago talaga. Kung pwede, walang signal. Ginawa ko talaga yan. Pumunta talaga ako mag-isa sa country living. Nagtayo ng kunting kubo. At doon talaga nag-country living. Para akong naging ano. Kasi napakahirap. At kung hindi ako nag-country living, hindi ko mabasa yung Patriarchs and Prophets and Kings, These Are Ages. Doon ko pa nabasa yan. Mahina ako sa English, pero doon, sa awat habang ng Diyos, papaunawa, basta nasa tahimik ka malugar. At yun ang nangyayari mga kapatid. Sin separated man from God. But after he sinned, he could no longer find joy in holiness. Noong nagkasala na ang tao, hindi na siya nakasumpong ng kagalakan at kabanalan. At tinangad niyang magpubli mula sa harapan ng Diyos, ganyan pa rin ang kalagayan ng pusong hindi pa nababago. Ito ay hindi kasuwato ng Diyos at walang kagalakan sa pakikisama sa Kanya. Kaya nga, pag nandito tayo sa ganitong mga session o camp meeting, inaantok tayo, natural pala yan. Dahil sa kasalanan. Ito ay hindi. Ang makasalanan ay hindi maaaring maging maligaya sa harapan ng Diyos. Siya ay urong sa pakikisama ng mga banal na nilalang. Ganun ang naging resulta ng kasalanan. So, balikan din natin yung kasaysayan ni Adan at Eva nung sila ay hindi pa nagkasala. Tingnan natin mga kapatid.
while they remain true to God. Tulad sa mga taga-ibang mundo, Adam and his companion were to bear rule over the earth. Unlimited control was given them over every living thing. Ang leon at ang kordero ay mapayapang naglalaro sa kanilang paligid o magkakasamang nahihiga sa kanilang paanan. Grabe kaganda. Ganon yung buhay naranasan ni Adan at Eva bago sila nagkasala. Pero tingnan natin ngayon, lapit kas leon. Hindi ko alam kung sa akin, kung lalamunin pa ba ako na leon, wala naman siya makukuha sa akin. Iba na mga kapatid. Pero may mga tao, napabilib ako pag nag-open ako ng Facebook, may mga tao nga napaano nila yung leon kasi bata pa nga. Hindi sila inaano, parang nilaro-laro lang sila. So imaginin mo, nagawa nila yon, paano pa sila ni Adan naman? The happy birds flitted above them without fear. And as their glad songs ascended to the praise of their Creator, Adam and Eve united with them in thanksgiving to the Father and the Son. Napakaganda. Sila ay nakikiisa sa kanila sa pagpapasalamat sa Ama at Anak. Sabi no? Kaya doon sa Eden, mga kapatid, sila'y nagpapasalamat sa Ama at sa Anak. Tandaan natin, Ama at Anak. Pero may pagbabago, mga kapatid. Genesis 3:8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Nung nahulog, nagkasala na sila. Anong ginawa nila? Tago na. Nanginginig na. Yun ang unang sinyalis ng kasalanan. Ang unang epekto ng kasalanan ay ang pag-hiwalay. Ang mundo naging isang nahiwalay sa sansinugo. Parang sa buong bansang Pilipinas, para tayong probinsya na nahiwalay. At tayong probinsya na yon, bagsak sa espiritual na bagay, mga kapatid. Unang Juan 5:19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Sa pagligtas sa buhay ng unang mamatay tao, ito yung kasaysayan. Nagbigay ang Diyos sa harap ng buong sansinukob ng isang aral na may kaugnayan ng dakilang tugalan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang sutilin ang paghimagsik, kundi ipakita rin sa buong sansinukob ang tunay na likas ng paghimagsik. Alam niyo, nagmamasid ang ibang planeta sa atin. Nung nagkasala ang mundo, para bang, ano na kaya mangyayari sa Earth? Lalong-lalo na sa huling panahong ito. Ang mga banal na nanirahan sa ibang mga sanlibutan ay nagmamasid ng may pinakamasid interest. Sa English po, deepest interest. Grabe yung pagmamasid nila sa mga pangyayaring nagaganap sa lupa. Hindi ko alam, hindi ko ma-imagine kung nanonood ba sila, hindi ko alam. Nakakita sila kasi wala silang kasalanan. Grabe yung mata nila. Ganun siguro si Adan noon. Kahit malayo, parang may vision. Kasi nga walang kasalanan. Pero ang good news, mga kapatid, ito yung pinakamaganda din. I think ito ay nasa Patriarchs and Prophets, chapter 4. Yung kasaysayang ito, si Kristo ang dumating upang mawala ang pagka-alien natin. Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Nung nagkasala ang ating unang mga magulang, ito pala ay nagdala ng
kalungkutan. The fall of man, ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ay pumuspos ng buong langit ng kalungkutan. Ang sanglibutang nilikha ng Diyos ay nasira dahil sa sumpa ng kasalanan at tinahanan ng mga nilalang na natatakdang dumanas ng paghihirap at kamatayan. Wala nang nakikitang paraan ng pagtakas para sa mga lumalabag sa kautusan. Ang mga anghel ay tumigil sa kanilang mga awit ng papuri. Sa buong mga bulwagan ng langit ay may pagluluksa dahil sa kapamakan na idinulot ng kasalanan. Grabe, no? Ganun magluksa pala ang mga banal nung nagkasala at nahulog. Kaya ang nangyari, nahabag sa nahulog na lahi. Sino yung nahabag? Ama at anak. Anong ginawa ng anak? Doon ko nabasa yung sakripisyo ng ama. Hindi lang naman si Jesus ang nag-sacrifice. The Father also. Siyempre, kasama niya yung anak niya from eternity past, kasama sila sa kaligayahan lahat. Kasi kung babasahin natin ang Proverbs 8, si Jesus ang kanyang kaligayahan. At ang sabi dito sa it is written, ang anak ng Diyos, ang malalahating pinuno ng langit, ay nahabag sa nahulog na lahi ng tao. Ang kanyang puso napuspos na walang hanggang habag, habang ang mga kahirapan na napahambak na sanlibutan ay nagbuksan sa kanya. Ilang years pa ang pagitan ng nahulog siya dan hanggang nung naisilat si Jesus? 4,000 years. Nakita mismo ng ama at anak at ang mga anghel kung ano ang idinulot ng kasalanan. Ngunit ang banal na pag-ibig ay nakapagpanukala ng isang paraan upang matubos ang tao. Ang nasirang kautusan ng Diyos ay humingi ng buhay ng makasalanan. Sa buong sansinukob ay iisa lamang ang makatutubong alang-alang sa tao sa mga hiningi ng kautusan. Yamang ang banal na kautusan ay kasing banal ng Diyos mismo. Tanging ang isang pantay ng Diyos ang makagawa ng pagtubos para sa kanyang pagtito. Walang iba, mga kapatid. Walang iba kundi si Kristo ang makatutubos sa nahulog na tao. Mula sa sumpa ng kautusan at makapagbabalik sa Kanya sa pakikipagkasundo sa langit. Kung nabasa ko ito, ang first time ko pa nabasa ang Patriarchs and Prophets, Desire Visions, hindi mo maiwasan, tutulog talaga luha. Grabe yung sakripisyo ng ama at anak dito. Akala natin nga si Kristo lang ang ipinako, siya lang nagsakripisyo. Pero naalala ko yung sa Desire Visions, habang nandun si Jesus sa albaryo ng cross, mismo ang ama ay bumaba. Ito yung cross, andito din yung ama. Pero yun na nga, covered yun, hindi man pwede. Bababa mismo ang ama na kasama niya yung kanyang kalulutian. Inabunan. Papasanin ni Kristo sa kanyang sarili ang sala at kahihiyan ng kasalanan. Isang kasalanang lubhang kasuklam-suklam sa isang banal na Diyos. Sabi dito sa English, saying so offensive to the Holy God that it must separate the Father and His from eternity past. Dahil sa kasalanan, sila ay ihiwalay mo. Christ would reach to the depths of misery to rescue the ruined race, napahamak na lahi ng tao. Kaya ayon sa tala, 1 John 3:1, masdan ninyo kung anong pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos.
Kay dakilang halaga ng ibinigay nito sa tao dahil sa pagsalangsang ang mga anak ng tao ay naging mga sakop ni Satanas sa pamamagitan ng pananampalataya. Good news. Sa pangtubos na hain ni Kristo, ang mga anak ni Adan ay maaaring maging mga anak ng Diyos. May pwede pala mabago yung pagiging alien na naman natin. Sa pag-aangkin ng likas na pagkatao, itinaas ni Kristo ang sangkatauhan. Ang mga nahulog na tao ay inilagay sa isang kalagayan na sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, 10 minutes, ay tunay ng maaaring maging karapat-dapat sa pangalang mga anak. So ang bayan ng Diyos ay tinatawag mula sa pagiging alien patungo sa pagiging mamayan ng langit. Efeso 2:9, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the households of God. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Kaya ba natin ito awitin ngayon? Yung ito lang, tapos yung chorus. Sino yung pwedeng mag-lead? Hindi na? Kandahin. Yung sa stanza, I was an outcast, stranger of earth, sinner, alien by birth. But I've been adopted, my name's written down. I'm here to the mansion, I wrote in a crown. Thank you. So, ito yung napakaganda dito mga kapatid. Siguro, mina lang. Napakaganda mga kapatid. Alien by birth. Pero dahil dumating si Kristo, ano nangyari? Adopted na tayo. Parang humina na po. Hello. Maraming taong nagtatanong kung may alien pa ba sa kalawakan. Pero ang pinakamagandang tanong mga kapatid dahil sa ating nabasa, alien ka pa ba? O naging alien ka na naman? Tanungin daw natin yung sarili natin. Kaya sa ilang minuto, babasahin ko po para matapos tayo. Isang apela ng Diyos sa bawat isa at nawa tayong makinig. Mahina na po ang ating mic. At kayo na rin ay sumunod sa pagbabasa. Tayo po ay magbabasa mga kapatid. Napupuno ako ng kalungkutan kapag naisip ko ang kalagayan natin bilang isang tao. Hindi isinara ng Panginoon ang langit sa atin. Ngunit ang ating sariling landas ng patuloy na pagtalikod ay naghiwalay sa atin sa Diyos. Ang kapalaluan, kasakiman, at pagmamahal sa mundo ay nabuhay sa puso nang walang takot sa pagpapalayas o paghatol. Ang mga mabibigat at mapangahas na kasalanan ay nananahan sa gitna natin. Gayunpaman, ang pangkalahatang opinyon ay ang iglesia ay yumayabong at ang kapayapaan at espiritual na kaunlaran ay nasa lahat ng kanyang mga hangganan. Ang iglesia ay tumalikod mula sa pagsunod kay Kristo na kanyang leader at patuloy na umaatras patungo sa Ehipto. Ngunit kakaunti ang nababahala o nagtataka sa kanilang kakulungan ng spiritual na kapangyarihan. Pause muna. Dami na tayo sa Seventh-day Adventist. Pero sabi dito, kakaunti lang daw ang nababahala. At harinawa mga kapatid, isa ka doon sa kakaunti na yun. Ang pag-alinlangan at maging ang hindi paniniwala sa mga patutuo ng Espiritu ng Diyos. Ang dami na ngayong hindi naniniwala sa Spirit of Prophecy. Ay nagpapaalsa sa ating mga iglesia sa lahat ng dako. Gusto ito ni Satanas, yung hindi tayo maniniwala sa it is written.
Ang mga ministro na nangangaral ng sarili sa halip na kay Kristo ay magkakaroon ng ganito. Ang mga patutuo ay hindi pa nababasa at hindi pinahalagahan. Kinakausap ka ng Diyos, tayo. Ang liwanag ay nagniningning mula sa kanyang salita at mula sa mga patutuo. At kapwa binaliwala at hindi pinapansin. Ang resulta ay maliwanag sa kawalan ng kadalisayan at devoksyon. Ano nakikita natin? Bago pa lang, meron akong nakausap na isang dating elder. Ang country living ba nasa Biblia o wala? Mababasa ba yan sa Biblia? Sabi ko, kung ganun po, yung pamaraan niyo po, hindi tayo magkakaisa. Ayoko na ng debate, mga kapatid. Sabi ko, kailangan dito yung naniniwala din sa spirit of prophecy. At taimtim na pananampalataya sa gitna natin. Hayaan ang bawat isa na ilagay ang tanong sa kanyang sariling puso. Paano tayo nahulog sa ganitong kalagayan ng espiritual na kainan at hindi pagkakaunawaan? Hindi ba natin dinala sa ating sarili ang pagsimangot ng Diyos dahil ang ating mga kilos ay hindi tumutugma sa ating pananampalataya? Hindi ba tinahangad natin ang pakikipagkaibigan at papuri ng mundo kaysa presensya ni Kristo? At ng mas malalim na kaalaman sa kanyang kalooban? Ang payo ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, suriin ang inyong sariling mga puso. Atulan ang iyong sariling landas. Isalang-alang kung anong mga kasama ang inyong pinipili ngayon. Naghahanap ka ba ng kasama ng matatalino? O handa ka bang pumili ng makamundong kasama? Mga kasamang hindi natatakot sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Ang iyong mga libangan ba ay tulad ng pagbibigay ng moral at spiritual na sigla? Sigla? Mga kabataan, ano ba yung mga libangan natin ngayon? Sila ba ay hantong sa kadalisayan ng pag-iisip at pagkilos tulad ng sinabi ko kaganina? Kapag nanatili tayong nasa gadget laging nababanggit kaganina yung idleness, napakahirap, mga kapatid. Ang karumihan ay laganap ngayon, maging sa mga nag-aangking tagasunod ni Kristo. Seventh-day Adventist, tayo yun. Ang pagnanasa ay hindi napigilan. Ang mga hilig ng hayop ay lumalakas sa pamamagitan ng indulhensya, habang ang moral na kapangyarihan ay patuloy na humina. Marami ang masigasig na nakilahok sa makamundong nakapagpapahina ng moral ng mga libingan na ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Sa gayon ay pinuputol nila ang kanilang kaugnayan sa Diyos at inihanay ang kanilang sarili sa mga mahilig sa kasiyahan sa mundo. Malapit na tayo. Ang mga kasalanan na sumisira sa antediluvian at mga lungsod ng kapatagan ay umiiral ngayon. Hindi lamang sa mga paganong lupain, hindi lamang sa mga tanyag na profesor ng Kristyanismo, kundi sa nag-aangking naghihintay sa pagdating ng anak ng tao. Kaya ang tanong sa bawat isa, kung iharap ng Diyos ang mga kasalanang ito sa harap mo habang lumilitaw ang mga ito sa kanyang paningin, mapupuno ka ng kahiyan at takot. At ano ang naging sanhi ng nakababahala na kalagayang ito? Marami ang tumatanggap sa teorya ng katotohanan na walang tunay na pagbabagong loob. Alam ko kung saan ako nagsasalita. May iilan na kadarama ng tunay na kalungkutan para sa kasalanan. Harinawa, isa tayo doon sa nakadarama. Masangsang na paniniwala sa kasamaan ng hindi na bagong kalikasan. Ang pusong bato ay hindi ipinagpalit ng pusong laman. Iilan ang handang mahulog sa bato at mabali. Isa ba tayo doon? Kaya panghuli, mga kapatid, dahil ang ating oras, no matter, hindi mahalaga kung sino ka man o ano ang inyong naging buhay, maliligtas ka lamang sa itinakdang paraan ng Diyos. Dapat kang magsisi. Dapat kang mahulog na walang magawa sa bato sa Jesucristo. Dapat mong madama ang iyong pangangailangan ng isang manggagamot at nag-iisang lunas para sa kasalanan. Ang dugo ni Kristo
Ang lunas na ito ay makukuha lamang sa pamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito pasisimulan ang gawain ng maraming na nag-angking Kristiyano at maging mga ministro ni Kristo. Tulad ng mga Pariseo noong unang panahon, marami sa inyong hindi nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ikaw ay makasarili, sabi niya. Taas sa sarili, sabi ni Kristo. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ang dugo ni Kristo ay walang kapakinabangan, kundi ang mga taong nakadarama ng kanilang pangangailangan ng kapangyarihan nitong makapaglinis. Second to the last, kinuha ni Jesus sa kanyang sarili ang kalikasan ng tao upang mag-iwan ng huwaran para sa sangkatauhan. Kompleto, perpekto. Iminungkahin niya na gawin tayong katulad niya. Totoo sa bawat layunin, damdamin at pag-iisip. Totoo sa puso, kaluluwa at buhay. Ito ang Kristyanismo. Ang ating nahulog na kalikasan ay dapat dalisayin, dakila, italaga sa pamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi kailanman magkasuwato sa mga makamundong simulain. Tayo lahat, babasa. Ang integridad ng Kristiyano ay laban sa lahat ng panlilinlang at pagpungkunwari. Ang taong lubos na pinalagahan ang pag-ibig ni Kristo sa kaluluwa na sumasalamin sa larawan ng tagapagligtas ng lubos ay sa paningin ng Diyos ang pinakatotoo, pinakamarangal na tao sa lupa. Mga kapatid, ito yung buhay na dalangin ko sa bawat isa. Naway tulungan tayo ng Diyos na sana ay mawala na sa atin yung pagiging alien sa bawat isa. At tayo'y magpatuloy sa lakaring ito na maging tunay at tapat. Bagamat napakahina natin, tayo'y magpatuloy sa pagsunod. At tulad ng sinasabi, strict obedience sa lahat ng ibinigay na kautusan ng Diyos sa bawat isa. Magandang hapon at muli